This is a story of my grandmother, Valentina Bunyi Capistrano. Born on July 25, 1926, in Alabang, Muntinlupa, Philippines. We know her as Nanay Tina, a mother of 7 and a grandmother of many grandchildren. Little do we know about her story as a sister and as a daughter. From childhood poverty, running away from Japanese soldiers in World War II, being a Cupid messenger, and eventually falling in love and becoming the greatest teacher. She faced many difficulties throughout her life, but made it through all that and reached 99. Religion plays a major part of her life. Her mother taught her to be devoted and build a strong and firm relationship to God. As she recalls from the stories of her siblings, she was a frail baby. Alam niyo ba, maliit ako parang gusto na ako sa kahon ng sapatos. Ngayon, nakaraan ng siguro mga ilang buwan, dinala ako ng nanay ko sa Antipolo. Noon walang sasakyan, walang jeep, walang kundi train. Kaya kami nakasakay sa train. Ang nanay ko may dalang isang bote ng walang gatas, kundi ng bigas. Yun ang aking kinakain, dinidede. May isang babae, tumingin sa nanay ko raw noon. Mrs., dala niyo yung batang yan, baka yan hindi naabuti sa Antipolo. Sabi ng nanay ko, bahala na, basta ito naipangako ko. Hanggang sa nakarating kami awa ng Diyos sa Antipolo. Doon nanalangin yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, mahal na Birhen, Immaculate Conception, kung bubuhayin mo po ang anak ko, turo mo po sa akin ano ang gagawin ko. Kung kukunin mo po siya, kusang loob ko naman siyang ibibigay sa iyo. As a grade schooler, there were times when she did not have any money to buy food for recess. She would read instead under the gamamala tree behind her school. Her diligence and perseverance led to her becoming the first sibling to reach and graduate grade 6. She eventually went to Rizal High School with her sister. Ako ang aking favorite ko, sabi ko, math. Kaya pagdating ko sa school, hawak ko agad yung aking math na libro. Sabi ko sa kaskwela ko, tayo muna maghalo-halo. Piyesta noon December 8. Kaya pala kami, antay na antay sa kwarto. Sabi namin, ba't wala pa yung teacher natin? Health subject yun. Namaya mo, medyo siguro mga 10 or 11, 10 o'clock, ito na yung teacher. Sabi ng teacher, lahat kayo bukas, ang aming libro noon renta sa school. Lahat, ibabalik niyo ang inyong mga libro. Ibabalik ang libro natin, private pa. Di labas naman, di na, in-ignore na namin yun. Hindi namin intindi, labas kami. Sabi na, kain tayo. Paglabas namin, nagkakagulo na doon sa labas. Sabi, gera na raw. In December 1941, the Japanese soldiers invaded the Philippines. Life became increasingly difficult. Nanay Tina and her siblings had to go back to Alabang to avoid Japanese persecution. Naku, nakita mo doon, naggulong yung balot, naggulong yung mga puto, yung natakot na nga, sabi gera Sabi ng kapatid ko, sige, punta na kayo sa mga kuya, kunin nyo na yung mga gamit nyo. Balutin nyo sa sakumot, Kung kami, naglalakad, wala na kami masakyan. Wala nang bus, wala nang May dumaan, yung taga-Alabang na super ng Bilibid. Kuya, ba't yan lalakad? Gera na, wala kami masakyan. Sige, sakay kami. Ang taas-taas, parang yung truck ng preso. Di sakay kami. Pagdating namin sa bahay, doon na nagigera na, di wala na kaming pasok, wala na lahat. Nung pasok ng hapon doon sa Kalamba, naku, kaya kami natakot. Ang balita namin sa Kalamba, yung mga hapon, binabernayta yung mga bata, iyahagas, baybernaytahin ganon. Ako natutulog sa ilalim ng kama. Yung aming bakod namin, yung kawayan may tinik, kamatsiling may tinik. Yung kapatid kong si Arsenio, tunahawang magsosona yung mga hapon. Yung araw, yung aming lugar, bukas yun. Wala pa yung building doon, wala pang bahayan. Maplaya-kaplaya pa lang yun. Nakita ng hapon, nagtatakbuhan yung mga tao doon sa may bangka. Ang ginawa ng hapon, imbis na ibe sa bahay, lumabas ng playa. Doon nahuli yung isang kapatid ko, si Arsenio.
Her brother Arsenio was mistaken for a guerrilla but was released by the Japanese later on with the help of a relative who was a Makapili. Makapili is Makabayang Katipunan ng Mga Bayani or Alliance of Philippine Patriots, which was a militant group formed in the Philippines during World War II to give military aid to Japan. As they tried to escape Japanese persecution, there were bomb shelters. However, it was not safe since they can easily be spotted, so they continued to go from one place to another to hide. Naku, nakita ng Amerikano, akala yung mga Hapon, binabaril kami. Sabi, dapa kami. Ang aming radyo may tama, kasi binaril yung mga bahay-bahay eh. The Philippines was liberated from the Japanese control by Allied forces in 1944. The Philippines was granted full independence by the United States in 1946. When Americans took over, life started to become normal again in the Philippines. Schools reopened and she went back to school. Due to the war, she was unable to provide any academic records. She was originally eligible for second year, but a little hesitant because geometry wasn't her strongest suit. Her cousin recommended for her to try for third-year placement and was able to pass the exam. She then continued to study until she reached fourth year. Ang kaso, eto, nung fourth year na ako, may physics, yung palang physics, kaugnay ng geometry. Pero ang katabi ko naman, meron kaming gang. 3 lalaki, 2 kaming babae, nasa unahan kaming ganon. Sabi ko, David, mahirapan ako sa physics. Sabi ko, gano'n, baka pasakaya ako. Sabi ko, maiwanin niyo ako. Sabi, hindi, tutulungan kita. Eto na, oras na namin ng test. Valentina, Lydia, sabi, bakit? Hindi kayo. Sabi ko, punta kayo sa washroom. Hindi kami, awa na dyan sa kapasa. Pagkatapos, sabi ni Mr. Diego, how happened? Sabi ko, bala ka sa buhay mo, sabi namin. Ano ngayon, mag-graduate na. Tinawag ako ngayon sa office. Sabi ko, Lydia, tawag ako sa office eh. Sabi gano'n, ano kaya ako, baka ako hindi makasama sa inyo sa graduation. Baka hindi makasali. Di, punta naman ako sa office, sabi ni David, pumunta ka, sabi ng aming valedictorian namin yun eh. Sabi, pumunta ka, sabi nga, bahala na, tingnan natin kung ano. Eh di pagdating ko doon, sabi ng principal, Valentina, ano ba gagamitin sa diploma? Diploma na. Ma'am, yung B-U-N-Y-I. Eh di tuwan na ako, pagbaba ko sa aking kaibigan, kabarkada, Lydia, kasama ako, bakit? Eh, apelido ko wala na ng ano eh. Ang problema eh. Bakit? Ano ginawa? Di ba minsan ginagawa ko? B-U-N-I-N eh. B-U-N-I-Y-I. Eh, tanong sa akin kung ano nalagay sa diploma. Ay, diploma na eh. Eh, di ka-graduate na ako. Ayun, awa ng Diyos, naka-graduate ako ngayon. After that, she then took a 2-year normal curriculum leading to Elementary Teacher Certificate, or ETC. During this time, she met Esmeraldo. She taught from 1949 to 1951 grade 2 at Kupang Elementary School as a substitute teacher. However, she was laid off. Eh, panahon na nga po, laging may ano doon sa kanila sa Gunoy. Ang lahat ng lalaki, sinusona. Ang ginawa ng mga lalaki na bumaba, kasama yung pinsang kong Cardim Bunyi, kasama siya na makutan. Meron kami pukutan noon eh. Kaya doon kami nagkakilala. Nung nagtapos na ang pag-aaral, nanligaw na. Manik na nanligaw. O minsan, may tuturo ako sa Kupang. May dala pa ngayong balot. Minsan, doon sa eskwelahan. Nanaunin. May na, nanliligaw mo. Pero alam niyo ba, nung panahon hapon, ang kanyang nililigawan, yung kaibigan ko. Ako pati kadala na sulat. Ba't hindi si Victorina niligawan mo? Eh ako niligawan mo. Eh kasi, nakita kita, ibig sabihin, ano daw ako, pirmila ako sa bahay, hindi ako palagala, basta maayos sa bahay, malinis, yan. Eh si Victorina, gala ng gala, sabi gano'n. Eh ako natuluyan. Nung magkasama kaming dalawa, yan, nabuo na yung 7. She eventually married him on January 27, 1952 at Alabang Parish Church. During this time, she wasn't able to teach. Hindi ko wala sa bahay, si daddy naman, nadistino sa Mindanao, nadistino sa Pasig, sa
dito sa inaanuhan sa may Baguio, tapos na-destino sa airport, hanggang fisheries ang huling-huli niyang trabaho. Eto na nga, pinag-aral ko nang sila, yung pangalan, si Bandirin. 2 taon pa lamang siya nag-aaral sa PCC. Kasi noon, meron silang stenotyping. Dumating isang araw, sabi niya, "Nanay, pwede na ako magtrabaho," sabi ng professor ko. Sabi, "Hindi, magpatuloy ka ng pag-aaral." Kaya yon, awa ng Diyos, nakaraos ng pag-aaral sa PCC ng Certified Accountant, diba? Ang sumunod naman, si Teresita, nag-aral sa Adamson. Doon siya nagtapos ng BSE Chemist. Tapos yung pangatlo, una sa Adamson yun, nag-aaral ng BSE. Talagang gusto niya maging medicine hanggang sa siya nakagraduate ng medicine. Diretso naman daw ngayon si Mirna B. Capistrano. Katapos na siya ng high school. Nung makatapos ng high school, nagsami sa UP. Ang kinuha niya, BS Technology. May allowance siya, 150 monthly. Yun naman si doktora, allowance niya, 450. Kaya ako, kahit ito yung anak ko, hindi gaano akong nahirapan ng pagpapaaral. Dahil meron silang mga scholar, meron silang ang iniintindi ko lang, mga miscellaneous, baon, gano'n yun. Si Emelita, kasama sa honor roll. Kaya siya, pagpasok niya sa high school, may mga kapasa sa high school, meron na naman siyang allowance. Kaya hindi ako saan gaano nahirapan. Tapos si Maria Benes naman, nakapasa rin sa elementary, hanggang sa high school, mataas din ang grade. Meron na rin sa PCC rin siya. Ang kinukuha naman niya, accounting. Meron din siyang allowance. Ang walang allowance, yung aking dalawa. Si Teresita at saka si Elmer. Sabi nga nung aking pangalan, "Nay, kung alam ko yung wala allowance siya pang nasa private, sa Adamson sila nagtapos. Awa naman ng Diyos, nakapasa naman silang lahat sa board exam. Yung dalawa, civil service. Kaya sila, magaganda kayang trabaho. Awa naman Diyos, maayos na. Ayun, may mga kanya-kanya na silang buhay." She went back to teaching from 1963 to 1973 at Bully Elementary School. At the same time, she went back to school to pursue her BSE Inverted. Then, she taught at Alabang Elementary School from 1973 to 1991. The principals admire her work ethic and her passion for teaching. Every October, pababasahin yung bata first semester. Natutuwa siya. Tinawag pa nga isang teacher. "Halika," sabing gano'n. "Di ba yung bata ni Baling? Baling ko ako tawagin, hindi Mrs. Capistrano. Di mo kung bumasa, kung ori na sa libro na doon yun. At saka hindi memory, hindi kamisote. Kahit ano ituro ko, nababasa nila. Kasi nabasa ko, basa kayo ng maayos. Kung patula din ka basahin yun." Natuwa yung principal. Kasi noon, every principal may mga hawak na grade. Magkaroon na district test mula Alabang hanggang Sukat. Hindi lahat, science, math, at saka Pilipino, binigay na test. Pinabukasan, sabi ni Mrs. Argana, may hawak ng grade 1, grade 2. "Balik kayo dito ha," sabing ganon. Ganong araw, mag-check tayo ng papel.
Eh, kataon naman, yung aking anak na si Elmer, pumupo, di ako kaagad nakapasok. Eh, pagdating ko doon, ba't ka tinanghali? Ay, yung apo niyo sabi ko na, paalis na ako gumapan maganda. Oh, kaya kaka-aanday-anday, sabing ganon. Bakit to? Di mo, relax na relax ka, sabing ganon. Tingnan mo ang blackboard, sabing ganon. Ay, ma'am, ano ang masasabi mo? Oo nga, number 1 akong lahat sabing ganon. From district, number 1 ako sa math, number 1 sa Filipino, number 1 sa science, ano. Ay, sabi ng mga teacher, ma'am, alam niyo ba kaya naging number 1 yan? Napakasipag magturo yan. At saka isa pa, ano ang ginawa niyan? Pagdating ng hapon, ang mga bata, andun sila lang kay nito, nag-review. She became successful in her teaching career because she always comes to school prepared and her co-teachers were inspired with her teaching methods. I started going to school with her when I was 6 years old. I was just sitting in her class just to erase the blackboard, write down the next lesson for the day. She's very patient teaching each student. She makes sure that after school year, all her students knows how to read and write. She's a very good elementary teacher. Being a teacher, they're not being paid properly in the Philippines. The family income is not enough to pay for all our expenses. She prepared gulaman just to have extra income. She prepared gulaman and then sell it to her students. She's counting the sago balls. 5 balls for I think 5 cents for each glass. We helped Nanay to do her schoolwork. We tried our best to do some of her flashcards, and also during examinations, we helped her, especially my sister Eloy, checked the papers, the test papers of the students. Nanay Tina sets a positive example for her children, showing them the importance of kindness, compassion, and resilience. She never fails in looking after her children while working, which led to her being recognized as Mother of the Year in 1989. Ako halos lang nagtatrabaho. Ang mister, siyempre, minsan may trabaho, minsan wala. Eh di, ang gawa ko, tipid. Tipid kami talaga ng papaaral lang sa mga anak ko. Hindi ko makalimutan, talagang hanggang ngayon, hindi ko makalimutan habang kami kumakain ang aking bunsong lalaki. Sasabihin niya na, Nanay, hati-hati na ba ulam natin? Sabi ko, hati-hati na yon, sabi ko gano'n. Tiis muna kayo. Pagka kayo nakatapos sa pag-aaral, gano'n. Kaya yun, sikap. Kung magagalit man siya, she doesn't show it. She's very patient. Hindi siya namamalo, she doesn't shout at you. Kakausapin ka lang niya at sasabihin lang magdadasal lang siya for your, para sa kabutihan mo. Nanay is so sweet and so kind. She wakes up also so early just to prepare food for us or do her lesson plan. Because of Nanay, I learned how to cook. Menudo, adobo, chop suey. Naggagawa din kami ng mga dessert katulad ng buko salad, leche flan, at ube halaya. Aalala ko si Eme Pogi, ang tagahalo ng ube halaya. Alam naman natin na ito ay labor-intensive sa paghahalo, kaya pawis na pawis si Eme Pogi habang naghahalo siya. Kaya pala masarap yung ube halaya kasi napatakan na ng pawis ng Pogi yung ube halaya. Tuwang-tuwa si Nanay noon dahil nasasarapan kami sa mga niluto niya, hindi lang kami, pati yung mga bisitang dumarating. Tuwing weekend, kapag umuwi kami galing sa mga boarding house, ay masayang-masaya siya kasi nakikita niya kaming magkakapatid na sama-sama, nagkukwentuhan, naghahalakhakan. Sabi nga ni Ate Dita, yung kapitbahay namin pinsan ko, alam niya kapag dumating na kaming magkakapatid dahil biglang umiingay sa bahay ni Nanay Tina.
Masayang-masayang makita ni nanay kami magkakapatid na magkakasama, nagkukwentuhan, nagkakainan. Kaya lagi kaming gustong-gustong umuwi nun sa bahay tuwing weekend. There is no, in Tagalog, masamang tinapay. Meaning there is no bad person. Whatever makes her children happy, she said, okay, go for it as long as you're happy. Whoever we introduce her as our friends, so she welcomed everybody as the family, as part of our family. After years of teaching, she finally decided to retire in 1991 and moved to Canada with her husband before turning 65. She spends her time looking after her grandchildren and enjoys traveling in the Philippines, US, and other countries. Even after retiring as a teacher, she continued doing what she loves, such as educating her children. Di first year ang Canada kami ng daddy, nag-birthday kami doon sa basement ng Ate Mila. Di masaya naman. O yung experience ko doon, ayun, mag-alaga ng bata. Nanay helped me do the gardening until the age of 87 or 89. That's how Nanay is. She doesn't want us to do all the household chores by ourselves. She took care of my son, Mevin, when we moved here in Canada. And I'm so very, very grateful for that. Nung nandito na kami sa Canada, I remember Nanay, she was very happy kasi yun ang pangarap niya sa aming mga anak niya na marating sa ibang bansa at malibot or mabisita yung other parts of the yung country, which is natupad naman. Nanay, siyempre, she's hindi na siya masyadong makakilos, pero lagi kong pinapaalala sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Intindihin niyo muna ang pag-aaral. Pag nakaraos ka ng pag-aaral, ayun, diyan kayo magiging maginawa. Matitikman niyo na kung anong gusto niyo. Isipin din niyo yung merong kinabukasan. Sabi nga ng ate Eva mo, mana ako kinanay. Kailangan matipid. Huwag gastos din yung gastos doon. Ikaw kung naggastos ng gastos, sa akin na roon. Sabi kong gano'n. Hindi kayo nakapagtapos. Kaya gusto ko, kahit babae ang mga anak ko, sabi nga ng iba, huwag daw pag-aralin dahil yung asawa lang makikinabang. Paano yung magiging anak nyo? Apo ko, kung wala silang hanabuhay, kung walang matrabaho yung asawa, di wala. Saan pupunta yung mga anak niya? Pagka kayo nakatapos na, trabaho kayo, ibisin nyo at ingatan ng inyong hanabuhay. Maraming salamat po sa aking mga pagsisikap na upang pag-aralin ko ang aking mga anak noong ako ay nagpapaaral. Dinabay nagdadasal ko yun, makarating sa trabaho, makarating sa eskwelahan, makauwi, makagraduate.